Nasa ikalawang bahagi tayo ng ating Fun Saturday Live. Kagapay pa rin ang inyong abang lingkod. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. At ito po ang tinig nating mga pusong Pilipino. Public Service. Second hour ng ating Fun Saturday Live. Ito ang ating views in the news. Mga pagbusisi sa mga detalyadong mga bagay sa likod ng mga balita. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Magandang umaga, hapon at tanghali at gabi sa lahat ng mga kababayan natin. Second hour ng ating Fun Saturday Live. Ito ang pagbusisi natin sa mga detalye sa likod ng mga balita. The current hot issue today is Rodrigo Duterte's case in the International Criminal Court. Kagaya ang mga nabanggit ko kanina mga bayan kung mga nakikinig, ito pong trial na ito, Rodrigo Duterte's International Criminal Court trial, I would like to be emphatic on this. This is not a fight of any Filipino. Hindi po ito laban ng sino man sa ating mga Pilipino. Ang pagdefensa sa kaso sa ICC is solely in the hands of Rodrigo Duterte and his family. Itong kaso na ito ng ICC is finding justice to those who have less in law. Ito ay ang paghahanap ng katarungan doon sa mga tao na walang kakayahan, walang pera, walang yaman, walang koneksyon na maipairal ang katarungan. Kaya tayo mga kababayan kung mga nanonood, sana maipaabot natin ito sa kabilang kampo, ang kampo ng DDS. Sapagat nasa kamay natin ang susi. Ang laban na ito ay para sa bayan. This is not a Rodrigo's fight, but this is a fight of our kababayans for justice. Hindi ito laban ng nag-iisa lamang sa atin. Laban nating lahat ito. Dapat ikaw ay maging isang makabayan upang ikaw ay mahalin ng mga mamamayan. Bakit tayo nagkakanda, anong tawag niyan, nang gagalaiti sa issue na ito ni Rodrigo Duterte, and then of course pinagsisiklab pa ng mga fake news ng mga vloggers. Alamin natin, sino ba itong si Rodrigo Duterte? Bakit siya nasa ICC? I can make the confession now, if you want. Sabi ko, oy, kayong mga tambay dyan, pag dumaan niya ang obispo niya, hold up pa yan, marami pera yung putang ina niya. Patayin mo yan lahat, obispo dyan, mga inutil yan. Obispo ninyo, patayin ninyo. I apologize sa mga obscene words. I'm sorry, hindi natin mayaalis ito. Marami. Mga 6 o 7. Marami akong pinatay na pulis sa Davao. Ako mismo ang talagang humirit. I will admit na ang order ko yung mga patayin. We planted evidence. Totoo yan. Well, that was a part of the strategy as a mayor. Alam ng pulis lahat yan. Pinupunduhan ko yan. O ito, very particular project. Hindi na yan. For the boy. Yan. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. Sabihin ko, ang pulis ang bigyan ko, 50,000, sigurado mahuli yan. Sabihin mo lang 50,000 doon sa, wala. Pero sabihin mo, ibigay mo yung 50,000, no? Hanapin mo. Pag lumaban, patayin mo.
Alam nila yan kasi dumaan yan lahat sa akin. Instructor ako sa criminal law, pati criminal procedure. Alam nila lahat. Alam nila lahat kung papaano pumatay ng legal at papaano pumatay na makukulong ka. Talagang niyayari ko. Meron akong death squad. Ito, sila rin yung mga gangster. Utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Mga kababayan ko, lahat ng mga tinig na yan ay galing sa iisang tao lamang. Ang pangalan niya, Rodrigo Roa Duterte. In fact, may dagdag ko lamang Febrero 7, 2018. Sa harap ng publiko na namamalakpak sa bawat katagang binibitawan niya. Sabi niya, I don't care about human rights. Believe me. Wala sa akin ang human rights. Lahat ng mga binanggit dito na tinig ni Rodrigo Duterte, mga babayan ko, ay lahat siyaan may kaugnayan sa karapatang pantao ng bawat Pilipino. Walang habas niyang pinapatay. Human rights. Ito po ay respetado sa daigdig. Sabi nga sa definition ng human rights, ito ay fundamental freedom and entitlement inherent to all individuals. Ito'y kalayaang karapatan ng bawat tao ang magkaroon ng katarungan. Rights. Karapatan ng bawat tao na mabuhay ng tahimik, with equality, respect, and dignity. Yan ang definition ng human rights. In fact, according to the United Nations, the human rights are rights inherent to all human beings without discrimination. Yan ay karapatan nasa sa pagkatao ng bawat mamamayan ng daigdig. Walang diskriminasyon. Bawat isa ay may equal rights sa kanyang pagkatao. United Nations na yan. Amnesty International, sabi nila, human rights is the basic entitlement ensuring freedom from abuse, discrimination, and unjust treatment. Yan, sabi ng Amnesty International. Lahat ng ito, mga kababayan ko, hindi nirespeto ng taong akusado sa International Criminal Court. Walang respeto sa karapatan ng pantao. Even sa ating bagong saligang batas ng Pilipinas, the 1987 Constitution, nasa mismong tala, nasa probiso mismo ng saligang batas ng Pilipinas ang karapatang pantao, human rights. Kaya lamang noong naupo si Rodrigo Duterte, hindi niya nga ginagalang ito eh. Mantakin mo, of all the presidents after 1987 Constitution, naglaan ang mga ito ng sapat na fundo upang kumilos, gumalaw, may patupad ng Human Rights Commission ng Pilipinas ang kanilang mga tungkulin. Nang maupo si Rodrigo Duterte in 2017, binigyan niya lamang ang Human Rights Commission ng pundo 1,000 pesos in 1 year. Ganyang kagarapal ang pagtrato ng inyong dating presidente sa human rights ng bawat Pilipino. At hindi lamang yan, mga kababayan ko. Ito'y nais kong isa-isahin sa inyo para
maliwanagan natin, especially maipaabot natin doon sa kabilang bakod, yung mga diehard, mga bulag, mga pipi, mga bingi, kung ano ang karumal-dumal na nangyari sa loob ng 6 na taon na Presidente si Rodrigo Duterte and the previous years na siya ay alkalde, vice-alkalde, alkalde, vice-alkalde ng Davao. Sabi nga ng internet, ito po yung mga records ito na kinuha ko sa mga kasong sinasampal ngayon ng ICC kay Rodrigo Duterte. Ito yung mga salita, mga kataga mismo nila ito. The scale of extrajudicial killing in Duterte's war on drugs reflects fundamental economic and political failure in Philippine society. Yung kaso na ito ng pang-aabuso ni Rodrigo Duterte sa karapatang pantao, ang ginamit ditong kataga ay extrajudicial killings reflects the fundamental economic and political failure sa bansa. Sabi nga dito sa isa pang termino na ginamit nila, killings under Duterte's term demonstrates the unsettling extent of impunity. Mantakay mong katagana, impunity, walang habas na pagpatay ng kahit sino dyan na makursuladahan sa bansa. Sa ICC, pasalamat si Rodrigo Duterte sapagkat nakita naman ninyo kahit na didinggin pa lamang ang kanyang kaso sa September 23. Mapakinggan, makuha ang mga dokumento from both sides. At least, malinis ang kanyang paligid. May television, masarap ang lambot ng kama, masarap ang mga pagkain. Maganda. Kung ikukumpara mo doon sa mga naging biktima ng kanyang extrajudicial killing, ang mga ito'y nakahandusay sa maruming kalsada, nakahandusay sa pusali. Ang iba'y nakapiring ang mata, ang iba'y pinuluputan ng masking tape sa mukha. Ganyang karumal-dumal ang inabot, sinapit ng mga biktima ng extrajudicial killing sa ilalim ni Mr. Duterte. Sabi ko na nga kanina sa record ng ICC, number 1 ng mga biktima rito, mga tricycle drivers. Naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Ang ikalawang pinakang malaking biktima rito ay mga sidewalk vendors. Naghahanap ng pera na maisutustos sa pangangailangan ng pamilya sa pang-araw-araw. At ang pangatlo, ang mga walang hanap buhay, nagagala-gala sa kalsada. May narinig ba kayo ng mga drug lords na mga napatay? Wala. In fact, labas-pasok sa Malacanang pa ang ilan sa mga ito. Ayon sa mga records na naandyan, ang iba rito ay mga nagtatagpa ng family. Maraming iba pa. Etong kaso na ito ni Duterte against humanity ay isang bagay na dapat pasalamatan pa ng panig ni Rodrigo Duterte. Sabagat, at least, due course, yung may batas na sinusunod tayo riyan upang patunayan ang pagkakamali o mga pagpatay o ang hindi makatarungang pagpatay. Tatlong bagay ang kailangan niyang malusutan lamang dito. Ang definition ng crime against humanity, ito ang sinasabi ng ICC na mga legal standards na susundan nila sa patuloy na pagdinig sa kaso na ito ni Rodrigo Duterte starting September 23. Ang malawakan at sistematiko na paglaban sa populasyon o sa taong bayan, pagpatay sa taong bayan, na kung saan ang Estado ay sangkot dito. At ang mga pagpatay na ito, mga torture na ito, pagpapahirap na ito,
ay naganap. Tatlong mga bagay na kinukonsidera ng International Criminal Court at sa pananaw ng mga legal minds, ang mga ito ay sapat, ang mga ebidensyang tangan-tangan ng taong bayan. In fact, sa Pilipinas, maging ang mga babayan nating mga Pilipino ay isinusulong ang kaso na ito ng extrajudicial killing sa ICC na harapin ni Rodrigo Duterte. Sa survey nitong social weather, 51% ng mga Pilipino ay sang-ayon na dinggin ng International Criminal Court ang kaso ni Rodrigo Duterte. 25 lamang dito ang mga bulag, mga pipi at saka mga bigay. Habang ginagawa po ang hearing na ito mga kababayan ko ng ICC at habang nandoon siya, makabalik man siya sa Pilipinas o hindi, buhay man o patay, ang hinaharap ng Pilipinas ay nasa kamay nating mga tunay na nagmamahal sa bansa. So it is time for us Filipinos to learn sa mga nangyaring krimen, pagduhagi, pagbastos, pagbasura sa karapatang pangtao in the last 6 years of Rodrigo Duterte and the previous years of Rodrigo Duterte's administration in the city of Davao. Today, for us Filipinos, it is time for us to learn and maybe change. Dapat ay nasa utak natin na ang laban na ito ay hindi laban natin. Ang laban natin mga Pilipino ay para sa ating bayan. Sino man ang umabuso sa ating bayan, kalaban natin yan. Ang laban ni Duterte ay laban natin na matuklasan ang katotohanan. Hindi laban natin with Duterte. In fact, sabi ko na nga nung nakalipas na broadcast natin, panahon na kumilos tayo ngayon. Bakit? Sapagkat kilala ang Pilipinas, especially during the time of Ferdinand Marcos Sr., and most especially sa panahon ni Rodrigo Duterte at maging sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo at panahon ni Joseph Estrada, ang Pilipinas ay tinagurian ng international studies a country with the flawed democracy. May diferensya ang demokrasya sa Pilipinas. Pinangangalanda ka nating mga Pilipino, democratic country kami. Especially sa mga leader ng bansa, nagsisigaw sila, the Philippines is a purely democratic country. Pero ayon sa Economic Intelligence Unit sa London, isang research organization, sabi nila, unfortunately, the government of the Republic of the Philippines is floating in a flawed democracy. Lumulutang ang gobyerno, ang bayang Pilipinas sa may diferensya na demokrasya. Economic Intelligence Unit sa London ang nagsabi nito. At hindi lamang sila. Ang Peace Research Institute ng Germany, sinangayunan ang research result na ito ng London that the Philippine government, the Philippine governance is a flawed democracy. Sabi ng Peace Research Institute noong 1965, ang Pilipinas ay pinamumunuan sa magitan ng gangs, goons, and gold. Meron tayong private army. Meron tayong government army. Armed Forces of the Philippines, Philippine Constabulary at the time, 1965, hanggang naging PNP, hawak ng presidente. Bakit hawak ng presidente? Sapagkat siya ang namumuno sa bansa, and not only that, he's a member of the family of dynasty. Pagsamahin mo ang pagiging presidente at ang dynastiya ng pamilya mo,
you have an unlimited power as President of the Republic. Kaya flawed democracy. Walang tunay na demokrasya. Ang demokrasya ay galing lamang sa bibig, sa labi ng mga Pilipino. Guns, goons, and gold, sabi ng Peace Research Institute of Germany in 1965. Kaya nagkaroon tayo ng revolution, 1987, People Power Revolution. Gumanda ng konti, bumulusok ulit. Namuno si Joseph Estrada. Sentensyadong merong mga korupsyong naganap. And then namuno si Gloria Macapagal Arroyo. Ang pakikipagkutsaba sa China City deal. Hello, Garcia. Siguro hindi mong panalo ako. Flawed democracy. Guns, goons, and gold. Pinagbuti sana ni Noynoy Aquino. Binuksan ang merkado ng Pilipinas. Pinagpipilitang maging tunay na demokrasya ang umiral sa bansa. Short term ang 6 na taon. Pumasok si Rodrigo Duterte. Hindi lamang tayo nagkaroon ng guns, goons, and gold. Guns, naandyan ang Operation Tukhang. Naandyan ang DDS. Naandyan ang Armed Forces of the Philippines. Naandyan ang PNP. Kung wala ang mga ito, otherwise walang mga kasama doon sa kaso ng ICC na mga general. Guns and goons. Rodrigo Duterte. And gold, of course. Nakita naman ninyo ang mga link nito sa kanyang economic advisor na ang pangalan ay namumukadkad sa mga criminal activities pertaining to the gold sector ng sinabi ng Peace Research Institute, Guns, Goons, and Gold. Kaya namayagpag, Rodrigo Duterte. Hindi lamang yan, naragdagan pa tayo ng mga trolls. Napakinggan naman ninyo. Itong sabi nitong vlogger na ito, naragdagan sa panahon ni Rodrigo Duterte, ito'y sa pagturo ng Chinese Communist Party. Tandaan ninyo, maging si Trixie Cruz ay umamin. Nandoon sila sa China. Nag-aral ng vlogging, ng reels, kung paano i-produce ito. In 2017-2018, nagsimula na magpadala si Rodrigo Duterte ng mga kinatawan, ng mga trolls, ng mga media people sa China. Sa 2 linggong free everything shouldered by the Chinese Communist Party. Kasama na ang indoktrinasyon. Para yan ng mga pinuno ng Confucius Institute sa 5 mga universidad sa Pilipinas. Pumupunta sila ng China pag panahon ng bakasyon. 1 month. Free sa lahat. Maipaira lamang ang doktrina ng Chinese Communist Party sa mga paaralan sa Pilipinas. Namayagpag ito panahon din ng Rodrigo Duterte. Flawed democracy sa bansa. Sa panahon ni Duterte, hindi lamang guns, goons, and gold, kundi fake news, fake communication, propaganda in favor of China. Napanood ninyo yung Mark Lopez, ang kanyang talking point ay mismong hinango doon sa libro ng China. Banatan mo ang Amerika in all instances and opportunities. Kumakapit itong mga vloggers na ito. Bakit? Pakinggan natin siya. Vlogger ito. Walang problema sa akin yan kahit tawagin akong online trolls as long as kumita ako. Walang problema. Unang-una, alam kong mali. Tatanggapin kong mali. Tatanggapin kong mali. May kailangan akong buhayin, may kailangan akong suportahan na pamilya ko. So, kailangan kong tanggapin ito para to be able to survive. At alam ko naman sa sarili ko, hindi lang ako ang gumagawa nito. Napakarami. Marami. Marami.
Ang karamihan doon, ang ilang doon, I should say, nandoon sa TRICOM kahapon. Nandoon. Sila ay mga trolls, propagandista ni Mr. Rudy Duterte at ng Chinese Communist Party. Libre lahat sa China. Bakit namamayagpag, by the way, itong mga tao na ito? Sabi ko na nga kanina, total control of government. Ang susi, the golden magic key, nasa kamay ng tao sa Malacanang. At ito ay sinamantala ni Mr. Rodrigo Duterte. Supported by political dynasty. Kaya nga nagkaroon tayo ng tandem ng unity team because of political dynasty. Sa kabila ng katotohanan, this is unconstitutional, labag sa batas, may proviso ang saligang batas ng Pilipinas sa pinakang huling version nito, 1987 Constitution. And yet, kung ano naman ang milagro na ginawa ng mga CONCON delegates, hindi na dinerecho ng maliwanag. Binigyan pa ng pagkakataon ng Kongreso na balangkasin ang mga detalye kung papaano ipagbabawal ang political dynasty. Paano mababago yan 87% ng mga gobernador natin, 53% ng mga alkalde natin, kalahati, 11 ng mga senador natin, and then sa Kongreso, 82% ng Kongreso belonging to the political dynasty. Kaya paano mabibigyan ng detalyadong proviso ang anti-political dynasty provision ng ating saligang batas kung yung mga taong gagawa nito miyembro ng political dynasties? 71 out of 82 governors sa bansa. 71 out of 82 governors sa bansa ay mga miyembro ng pamilya ng dynastiya. Hindi lamang ordinaryong dynasty, fat dynasty, mataba na dynasty. Ano ang ibig sabihin? Na pati yung barangay captain miyembro ng kanyang pamilya. Yung mga nasa konseho miyembro ng kanyang pamilya. Yung vice-gobernador kasama nila. Yung gobernador kasama ng pamilya. Yung representative kasama ng pamilya. Yan ang gustong establish ni Vilma Santos sa Batangas. Ng mga Tulfo. Yun ang gustong establish. Ang mataba na dynastiya sa politika. Fat political dynasty. Paano mababago ang saligang batas? Ang Senado, ngayon, out of 24, 11 rito ay miyembro ng political dynasty. At kung matutuloy itong mga nangyayari ngayon, 21 sa 24 mga miyembro ng Senado, kung matutuloy ang 2025 elections, 21 sa 24 senador kasama sa political dynasty. At yung mga alkalde natin sa buong bansa, 53% dyan ay miyembro ng political dynasty. Sa Kongreso, 87% mga miyembro ng political dynasty. Yun ang lalo pang nagpapatibay, nagpapalakas sa kilos ng magic super power key ng Malacanang. Bantakay mo, 21 of 24 senators, political dynasty. Sabi ko na nga, dahilan dito sa super power key na tangan-tangan ni Rodrigo Duterte habang ito ay presidente ng Pilipinas. Kasama na ang kanyang political dynasty power. Kaya na mayagpag ang mga pang-aabuso, the evils of his administration. Naalala ninyo nung sinabi niya, if Hitler massacred 3 million Jews,
there are 3 million drug addicts in my country. I'd be happy to slaughter them. 2016. Pagyayabang ni Mr. Rodrigo Duterte, Septyembre 30, 2016. And then, nangyari na sa magitan ni Royina Garma at ni Mr. Leonardo, ginawang nationwide ang Davao Death Squad na namayagpag sa Davao nung siya ay alkalde roon. Mismong mga original na mga tauhan ng Davao Death Squad ang nagbigay ng maliwanag na detalye kung paano nabuo ang mga ito. Sabagat nasa kamay ni Rodrigo Duterte ang superpower key. Simulang Davao hanggang sa buong bansa. Ang mga prominente rito na ngayon ay nasa pangangalaga ng International Criminal Court na magsisilbing sakit ng ulo kay Rodrigo Duterte at sa kanyang pamilya ay sina Edgar Matubato at saka si Arturo Las Cañas. Si Edgar Matubato simula noong 2016 nagbigay ito ng testimonya sa Senado ng Pilipinas at inamin niya na hindi kukulangin sa 50 mga tao sa Davao ang mga napatay niya sa ilalim ng komando ni Rodrigo Duterte. And then Arturo Las Cañas, sa kanyang pagharap sa media sa Senado noong 2017, buwan ng Pebrero, inamin niya na mahigit sa 200 mga tao ang napatay ng Davao Death Squad sa kanyang panahon. At inamin din ni Arturo Las Cañas na hindi libre ang pagpatay. May bayad. From 20,000, 50,000, 100,000, 1 million. Depende sa tao na kanilang mga papatayin. In fact, hindi po lamang natin ito gawang katang-isip. Pakinggan natin mismo ang dalawa na ito sa kanilang mga pahayag. Nabanggit sa inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court ang papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang founder at pinuno ng Davao Death Squad o DDS. Isang grupo sa Davao na pumapatay umano ng mga kriminal sa lugar at matagal nang iniuugnay kay Duterte. Dalawang aminadong dating mga miyembro umano ng Davao Death Squad ang posibleng tumestigo laban sa kanya. Yan sina Edgar Matubato at dating pulis Davao na si Arturo Las Cañas. Si Edgar Matubato, self-confessed hitman, ikinento sa Senate hearing noong 2016 ang pagpatay niya mula 1998 hanggang 2013. Oo. Ang trabaho namin, ma'am, ay pumapatay ng mga kriminal. Ganyan ang pinapatay namin araw-araw, ang pinapatay namin. Isa raw siya sa mga unang miyembro ng Lambada Boys na kalaunan ay tinawag ng Davao Death Squad na binuo umano ni dating Pangulo Rodrigo Duterte nung mayor siya ng Davao. Maraming inamin na pinatay si Matubato sa utos umano ni Duterte. Isa rito ang radio broadcaster na si June Pala. Bakit po? Parang binabakbakan siya sa radyo araw-araw, ma'am, araw-araw. So, Paano po pinatay si June Pala? inambos, ma'am. Saan inambush? Sa papunta ng bahay. Nabanggit din ni Matubato ang isa umanong kidnapper na nahuli nila sa Sarangani at pinakain umano sa buwaya. Pinatay namin, pero ang pagpatay, hindi na ginamitan ng dahas, ng baril, ng ano. Pinakain namin ng buhaya. Si Arturo Las Cañas, dating pulis Davao, ang team leader ng Davao Death Squad. Dahil daw sa takot na unang itinanggi ni Las Cañas ang testimonya ni Matubato noong 2016. Pero noong 2017, lumutang para kumpirmahin ang pagpatay ng DDS sa utos umano ni Duterte. Isa raw sa unang naging misyon niya noon ang pagpatay sa umano'y drug lord sa Davao na si Alan Cancio. Dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po, may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan. And then nakalagay doon, Davao Death Squad. Sabi ni Las Cañas, binibigyan sila ng hanggang 100,000 peso reward sa bawat taong pinapatay nila. Sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City, ilibing man o itapon namin sa laot, ay binabayaran kami ni Mayor Rodi Duterte. Kadalasan 20,000,
minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Kinatigan din niya ang kwento ni Matubaton ng pagpatay sa broadcaster na si June Pala kung saan nakatanggap daw siya ng malaking pabuya mula kay Duterte. Sinabi ni Mayor Rudy sa akin ang 1 million. Sabi niya 1 million. Tinanggap ko at sabi ko, salamat sir. And then umalis ako. Nang humarap noon sa pagdinig ng Senado noong isang taon, I can make the confession now if you want. Talagang niyayari ko. Meron akong death squad. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair? gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. I am sure na yung mga voice clips na yung video, ang akin ay voice clips lamang. Pero I am sure na mga audio and video clips na yan ay nasa possession ngayon ng International Criminal Court. Sa ating mga mamamayang Pilipino, karumal-dumal ang pagdurusang inabot, especially kung ikaw ay walang kakayahang i-defense ang iyong sarili. Wala kang pera. Kumbaga, hand-to-mouth an existence. Isang kahig, isang tuka, sabi nating mga Pilipino. Wala tayong binatbat sa kapangyarihan ng magic key, superpower key, na tangan-tangan ni Mr. Rodrigo Duterte. Aided by guns, booms, and then gold in the case of Mr. Duterte. Nandiyan ang mga kung ano-anong mga nasasangkot ang pangalan nila. Smuggling, drug smuggling, kung ano-anong mga agricultural smuggling, at kung ano-ano pa. Remember yung mga magnetic lifters. Imagine yung mga family. Mga krimen because of the power, superpower key na tangan-tangan ng Malacanang at ng family dynasty. Hindi lamang mga pagpatay ang kinakaharap ngayon ni Mr. Duterte sa ICC, kundi ang hinaing ng taong bayan, no less than the Philippine Coast Guard, and then the National Police, ngayon ang Armed Forces of the Philippines, ang act of treason na ngayon ay tinutugay-gayan, binubusisi ng Department of Justice labang kay Rodrigo Duterte. Matakin mo nga naman, gawin mo na lang kaming province of China, di okay na yan. Wala nang problema. Kaya nga sabi ko, gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine Province of China. Di wala tayong problema. We share. Libre na lahat. Kasi yung oil mo, dito mo ang pinakamarami. 2/3 amin, 1/3. Mayaman naman kayo. So yan. Ibinenta na pati yung oil reserves ng Pilipinas ni Mr. Rodrigo Duterte sa Chinese Communist Party. Hindi lamang yung mga retorika na yan, ginawa yan mismo sa magitan ng Comprehensive Strategic Cooperation na pinirmahan between the PDP Laban ni Rodrigo Duterte, siyang chairman ngayon, noong 2017. Pumirma ng kasunduan ng PDP Laban with the Chinese Communist Party. Ang pangalan ng kanilang kasunduang Comprehensive Strategic Cooperation Party to Party. PDP Laban, Lakas ng Bayan, PDP, Partido Demokratiko Pilipino. Lakas ng Bayan or PDP Laban. Pirmado ang kasunduan. Hanggang ngayon, in effect. Kaya yung mga pera na ginagastos nitong mga naandyan sa PDP Laban, part of that
ay maaaring galing sa China sa ilalim ng kasunduan na ito, Comprehensive Strategic Cooperation P2P ng PDP Laban at ng Chinese Communist Party. Kaya, mga kababayan ko, kumbaga ang laban natin na ito, isa-isa lang. Alam kong marami sa atin riyan ang naniningil din kay Bongbong Marcos dahilan sa kanyang mga unpaid taxes at mga buwis ng kanilang mga hidden wealth o mga properties na sinisingil ng pamahalaan before sa magitan ng PCGG. May utang, sa madalit sabi, si Marcos sa mga Pilipino. Kaya lamang sa mga sundalong kagaya natin, kailangang isa-isa lang muna ang salakay. Unahin muna natin ito, Rodrigo Roa Duterte. Pasalamat tayo at nakapagkasundo si Bongbong Marcos sa ICC na makuha si Rodrigo Duterte at madala sa ICC. Marami ang mga nagsasabing hindi na makababalik dito ng buhay. Sa edad ni Rodrigo Duterte, sa tagal ng hearing sa ICC, hindi na makababalik ng buhay sa Pilipinas ito. Salamat kay Marcos. Your time will come. Someday. Pero ngayon ang laban natin, laban dito sa kapangyarihan na one time hinawakan ng political dynasty and guns, goons, and gold sa Malacanang. So bayang minamahal, bilang panghimakas, ilang mga kataga lamang ang nais kong ipaabot sa mga kababayan natin. Number one, na ang ating saligang batas ay meron tayong tinatawag na Bill of Rights. Article 3, Artikulo numero 3 ng saligang batas ng Pilipinas, Section 1, sabi rito, itatagalog ko, wala ni isang nilalang ang maaaring ipagkait sa kanya ang buhay, ang kalayaan, ang mga ari-arian na walang due process of law. Walang maayos na pagtugaygay sa mga hakbangin ng batas. Nor shall any person be denied of the equal protection of the law. Ang bawat Pilipino ay may karapatan na magtampisaw sa proteksyon na ipinagkakaloob ng ating saligang batas at ng mga batas ng bansa. At ang mga pamunuan natin, meron ding sinumpaan. Bago sila naupo sa kanilang mga pwesto, Mr. BBM, I do solemnly swear that I will faithfully and constitutionally fulfill my duties as President of the Republic of the Philippines, preserve and defend its Constitution. Hindi po natin ibinibenta ang West Philippine Sea. Hindi natin ibinibenta ang Palawan. Salamat, Mr. Marcos. At meron kang mga hakbangin tungkol dito sa bagay na ito at hindi natuloy ang pagbibenta ng mga lugar na yan sa China. Execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. Pangako yan, sumpa ng presidente. Kaya bayang kong minamahal, ito pong trial na ito, again, uulitin ko ng napakaraming beses. Ang trial na ito dyan sa The Hague, dapat ang katarungan ang mangibabaw. Again, I will emphasize this. This is not a political action. Hindi po ito aksyon politikal na kailangang mag-rally tayong lahat at sumulong tayo, idepensa natin si Rodrigo Duterte. It is not our responsibility. Ito ay laban niya sa katarungan
na hinahanap ng mamamayan. Hindi natin ito laban. Hindi ito laban ng bayan. Huwag nating pakialaman ang proseso ng International Criminal Court. Ang pakialaman natin ay ang karapatan ng bawat Pilipino na sinumpaan mismo ng inyong presidente na kailangan gawin niya ang lahat para sa bayang Pilipinas. Now, doon sa ating mga kababayan na nasa kabilang panig, nais ko lamang itanong sa inyo mga kababayan ko, to those who are blinded by isang salup na bigas, 3 lata ng sardinas tuwing eleksyon, maawa kayo sa nakararami sa mga kababayan natin. Kayo na mga tinatagurian ng iba na mga DDS, Duterte diehard. Ang aking pakiusap sa inyo, pakinggan ninyo ang ilang mga katanungan ko. At sana'y maimulat ang inyong mga mata na tayo ay hindi para sa mga politiko, kundi ang mga politiko ay dapat para sa atin. Nasa saan kayo? Kayong mga DDS. Nasa saan kayo nang si President Rodrigo Duterte simula ng kanyang pag-upo bilang presidente? Wag na yung alkalde, presidente na lamang. Nasa saan kayo nang maupo si President Rodrigo Duterte noong 2016 sa Malacanang? At binitawan niya ang mga kataga, I don't care about human rights. Believe me. Wala sa kanya ang karapatang pangtao. Nasa saan kayo, mga kababayan kong DDS? Ngayon na siya'y nandoon sa bilangguan sa ICC, naghuhumiyaw kayo, especially kayo mga nandiyan na nakapaligid sa gusali ng International Criminal Court sa The Hague. Especially kayo mga nandiyan sa motorcade sa Davao. Nasa saan kayo nang ipinagsigawan ni Duterte, I don't care about human rights. Ngayon ay sisigaw-sigaw kayo, asan ang katarungan? Where is the due process? Where is the respect for human rights? Yun ang mga sigaw ninyo ngayon. Noon, namamalakpak pa kayo. Noon ay nagkakatawanan pa kayo. Habang binibigkas ni Rodrigo Duterte, I don't care about human rights. Believe me. Palakpakan kayo. Ngayon na ipinaiiral ang katarungan, ang hustisya, kayo naman ngayon ang sumisigaw, where is due process? Where is the respect for human rights? Dapat pa nga pasalamatan ninyo sapagkat maganda, air-conditioned, regulated temperature ang kanyang kulungan. Meron siya mga periodicals na mababasa, may television siya na nandoon. Nakakulong nga lamang siya, pero malambot ang kanyang kama. Kumakain ng masarap. Masarap. Libre. Nakakulong nga lamang siya. Respect pa rin for human rights yan. Nasa saan kayo mga kababayan ko, especially kayo mga DDS? Nang si Rodrigo Duterte ay pinagsigawan, who is this stupid God? Pinagsigawan niyan. Namalakpak kayo, nagtawanan kayo. Nagmalaki si Rodrigo Duterte. Who is this stupid God? Kung ako yung tawagin ko ang kidlat, patayin ninyo sila lahat. Rodrigo Duterte. Ngayon nananawagan kayo, nag-iipon-ipon kayo riyan, nananawagan kayo sa publiko na sumama sa inyo, prayer rally, dasal. Who is the stupid guy? Sisigaw-sigaw kayo ngayon? Sumama kayo sa amin, meron kaming prayer rally upang suportahan si Digong
na ngayon ay kinidnap at nandoon sa ICC. Ang dali nating makalimot. Kahapon lamang ay nagpalakpakan tayo, nagtawanan tayo, nung walang gatul-gatul na sinigaw ni Rodrigo Duterte, "Who is the stupid God?" Ngayon may prayer rally tayo. Asan kayo? Nasa saan kayo, mga kababayan ko? Na nga mga miyembro ng Chinese PLA, yung Chinese Coast Guard, binobomba ang ating mga kababayang mga Pilipino sa West Philippine Sea. Nasa saan kayo nung binunggo ng mga PLA ang mga bangka ng ating mga naghahanap buhay ng mga Pilipino? Nasa saan kayo mga DDS nang ang China ay abusuhin ang ating mga kababayan sa West Philippine Sea? Nang ang China ay makipagkutsaba sa mga kriminal sa Pogo, maniktik, bantayan ang mga military camp sa Pilipinas. Nasa saan kayo? Ngayon sigaw kayo ng sigaw? Hindi pwede yan kasuhan doon sa The Hague si Rodrigo Duterte. We are a sovereign country. Where is our sovereignty? Buiset. Parang iba ang mga definitions ninyo. Hindi ba sovereignty ang issue ng pagnanakaw, pangungulimbat, pagsakop ng mga Chinese PLAs sa West Philippine Sea? Hindi ba sovereignty ang issue kapag itong mga komunista nakikikutsaba sa mga kriminal upang maglaganap ng krimen sa Pilipinas, upang maniktik sa mga Pilipino, upang kami ng ekonomiya ng Pilipinas? Hindi ba sovereignty ang issue yan? Ngayon na nandoon at kailangan patawan ng maayos na kurso ang pagtuklas kung may kasalanan o wala si Rodrigo Duterte, sigaw kayo ng sigaw ng asa ng soberenya. And then, finally, noong February 25, mga nakaunang mga pagdiriwang ng ating People Power Revolution, especially noong freskong-fresko pa yan sa panahon ni Rodrigo Duterte, nagtatawanan kayo. Anong mga people power? Wala yan Nothing. Fake. Illegitimate claim of people power. Ngayon nagre-recruit kayo ng mga tao gamit ang mga fake information, gamit ang mga propaganda, gamit ang mga propagandistang itinanim ng Chinese Communist Party sa bansa. Sa magitan ng mga forum, meron kayo dyan sa Quezon City na nagpapalaganap niyan. Meron kayong mga vloggers na binibigyan ng financial support ng China. Nakita naman ninyo kahapon yung Mark Lopez. Talking point ng Chinese Communist Party ang kanyang ginamit labang kay Tariela. People power. Pagkatapos ngayon, nangangalap kayo ng mga kasama sa gusto ninyong gawing people power. Kaya tayong mga mamamayan, huwag tayong parahuyo riyan. Huwag na huwag kayong matitempt. Huwag na huwag kayong mapaniniwala na itong mga rally na itong gagawin dyan at ginagawa sa kalsada from Davao, they want to spread it out to the Philippines, na yaan ay laban nating Pilipino. Hindi po. Malaking kasinungalingan yan. Yaan ay propaganda movement para kay Rodrigo Duterte. Kaya ang aking tanong, kakayanan ba ng konsyensya ninyo ito na
lutang tayo sa mga retorika ng mga fake propagandista, mga fake news spreaders, mga vloggers, etc. Ito po ang pinakang malaking instrumento ngayon na ginagamit ng Chinese Communist Party and being applied to the media and to the masses in the Philippines. Ang aking panawagan lamang, can your conscience take it? Kaya ba ng konsensya natin na magpatianod sa mga kasinungalingan? God bless you all, my friend. God bless us all. Sana maliwanagan tayo. Sana ay malaman natin ang totoo at ang mga peke. Sana malaman natin na hindi itong ICC case ni Duterte ay kaso ng mga Filipino. Kaso niya ito, paghahanap ng katarungan. Tayo ay wag makialam. Tayo ay mga Pilipino para sa Pilipinas. Yun lamang. Para sa bansa. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Yan ang ating ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live, mga kapitbahay, tuwing araw ng Sabado. Fun Saturday Live! Saturday Live! Para sa ating mga Pilipino, para sa mga puso natin sa bawat isa. Puso ko sa bayan ko! At ito po ang inyong abang lingkod, mga kapitbahay. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Nasa huling bahagi na tayo, ang tingin ko nilagay lang si Duterte sa home